Sa bayan ng Lucena ay may isang maliit na bahay ampunan. Ito ay totoong kwento, itinago na lamang para na rin sa kapakanan ng nasabing ampunan. Kalakasan ng ulan nang biglang may nagdoorbell at lumabas ang isa sa mga nag-aalaga doon at nagulat ito. Isang batang madungis, basang-basa ang nakatayo sa may pintuan. Si Cathy ang nagbukas at ang nagpapasok sa bata. Sa tingin nila ay nasa 4 na taong gulang ito. Nag-umpukan ng ibang caretaker, pati ang mga bata na inaalagaan nila. Lahat sila ay nakatingin sa bata. Agad-agad nila itong inireport sa head nila. Tinawag ito at kinausap ng head. Saka pa lamang nito natuklasan na hindi ito nagsasalita. Pinangalanan nila itong Raven. Kinabukasan, umaga pa, pumunta sa police station si Cathy, kasama si Raven, para i-report ang tungkol dito at para na rin aware ang mga pulis kung may mag-report man na may nawawalang bata. Naghintay sila hanggang umabot na sa linggo at buwan, walang naghanap kay Raven. Katawan at mukha nito ay mukhang 4 na taong gulang. Si Raven ay hindi nakikipaghalubilo sa mga bata. Hindi din ito naglalalabas ng kwarto. Tanging si Cathy ang sinusunod nito, ang nagbukas ng pinto at nagpapasok sa kanya. Nag-alala ang head ng ampunan kay Raven dahil malaki ang pagkakaiba nito sa ibang bata na nandoon. Nagpatawag ng isang psychiatrist. Ang head, kinausap nito si Cathy na ipaliwanag kay Raven na may darating na psychiatrist. Pang-5 buwan na niya sa bahay ampunan. 3:00 ng hapon ay dumating ang psychiatrist at agad itong pumunta sa kwarto ni Raven. Nagtaka ang lahat nang 6:00 na ng hapon ay hindi pa rin ito lumalabas sa kwarto. Binuksan ni Cathy ang kwarto nito. Bukod tanging si Raven lang ang nandoon at umiiyak ito. Inalo-alo naman ito ni Cathy at tinanong sa sign language kung nasaan ang babaeng pumasok dito kanina. Wala itong reaksyon. Si Raven ay parang buhay na patay. Hindi marunong magsalita at hindi rin marunong kahit sa sign language. Naging usap-usapan na ang pagkawala ng psychiatrist. Mga tanong, wala din namang maisagot ang mga taga-bahay ampunan. Pumunta si Cathy sa police station para sabihin ang nangyari, kasama nito si Raven. Hindi nakita ni Cathy kung gaano katalim ang mga tingin sa kanya ng bata. Kinabukasan ay may 2 pulis na pumunta sa bahay ampunan. Hinanap nito si Raven at sinabi nilang nasa kwarto ito. Pumasok ang isang pulis habang naiwan ang isa kausap ang mga staff ng ampunan. 2 oras na nang mapansin na bakit hindi pa ito lumalabas ng kwarto ni Raven. Sabay-sabay silang pumasok sa kwarto nito, ngunit tulog ito at ginising na lamang nila kagaya ng naunang sitwasyon ay walang sagot mula kay Raven. Hindi nila mapiga ang bata kasi naman hindi ito nagsasalita at hindi rin marunong mag-sign language. Hanggang sa napagdesisyonan ng mga staff na patingnan ito sa albularyo. Nasa pintuan pa lamang ng ampunan ang albularyo ay sinabi na nitong may malakas na espiritu ang kanilang ampunan. Pari ang kailangan nila at hindi albularyo. Paalis na ang albularyo nang pinakiusapan ito ng head na puntahan ang kwarto ni Raven. Pagpasok ng albularyo sa kwarto ay wala si Raven sa loob. Pagtingala nito ay nasa kesame. Nakakapit ito na parang butiki. Tumakbo palabas ang albularyo at nagsabing hindi bata o tao ang nasa loob ng kwarto. Isa itong hunyango, aswang na nanggagaya lang ng mukha ng mga tao. Mabilis na itong umalis. Nagkatinginan ang mga staff. Pinasok nila ang kwarto ni Raven, ngunit wala na ito doon. Tiningnan nila ang bintana. Nakalak pa din ito sa loob. Ibig sabihin ay hindi ito lumabas. Ilang araw silang naghintay. Kung babalik ito, baka nagtampo lang at balak na nilang magpatawag ng pari. Ilang buwan na ang lumipas at hindi na talaga ito bumalik. Sa kabilang bayan
ay may mag-asawang walang anak pero masayang nagsasama. Naghahanda sila ng mga pangregalo para sa Pasko nang biglang may nagdoorbell sa kanilang pinto. Mag-alas 6 na ng gabi. Pagbukas ng babae ay isang batang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Madungis ito. Tinatanong ito ng babae, ngunit hindi ito nagsasalita. Nag-sign language ang babae at nalaman niyang hindi rin ito nakakaintindi ng sign language.